SSS members and pensioners, it's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sasagutin ko tong comment ni Ma'am Sideria. Hi, Ma'am. Sabi niya, good day po, Ma'am. May tanong lang po ako. Nag-60 po ako last May 2026. Last May 2026. I think May 2025 to, nagkamali lang si Ma'am. Wala pa namang May, guys. April 2026 pala ngayon. So, nagkamali lang to si Ma'am, baka May 2025 to. Tapos, beneficiary ko yung anak ko. Pasok pa din siya kasi 19 years old lang siya nung nag-file ako. Tanong ko lang po kung magka-work po ba siya, tuloy pa din po ba ang pensyon niya? Gusto ko lang po malinawan. Nag-18 months advance po kasi ako noon. Kaya di ko na-monitor. Thanks po in advance, ma'am. Okay, bago natin pag-usapan kung kailan tinatanggal ang inyong mga dependents children sa SSS, pag-usapan muna natin ang all about dependents pension. Makinig po mga SSS members and pensioners, kapag tayo po ay mag-file na ng retirement claim sa SSS, and then pasok tayo sa qualifications, pasok tayo sa requirements para tayo ay kanilang magiging pensioner. And then meron tayong dependents children. Sila po ay meron din pong dependents pension na kung saan dinadagdag po ito sa inyong monthly pension sa SSS na natatanggap nyo po buwan-buwan. Ang dependents children po, ito po yung mga anak nyo na below 21 years old. Walang asawa at walang trabaho. Maliban na lang po kung yung anak nyo ay PWD, Persons with Disability, bago siya nag-21 years old. Kahit siya po ay over 21 na, pwede nyo pa rin pong ipasok yan sa dependents pension. Dependents children nyo pa rin yan. Basta dapat meron lang po kayo niyang mga supporting medical kasi kailangan nyo po yung ipakita sa SSS. Pasok din po sa inyong dependents children ang inyong illegitimate child kung meron po kayong anak sa labas. Tandaan nyo lang po, meron lang po tayo na hanggang 5 na dependents sa SSS. At priority po dito ang inyong legitimate child. Ngayon po, kapag meron kayong illegitimate child, anak sa labas, maipapasok nyo lang yan na dependency sa SSS kapag meron pa pong slots sa 5 na to. Basta priority po lagi ang legitimate child. Ang bawat dependents po, meron yan silang 10% each of your monthly pension. Sa legitimate child yan. Pero pagdating po sa yung illegitimate child, ang makukuha lang po nila ay 5% lang. Half lang po ng natatanggap ng iyong legitimate child. Hindi half ng sa pensyon mo ha, half kung magkano ang amount na natatanggap ng iyong legitimate child. So, bibigyan ko kayo ng example. Halimbawa, ang computation sa iyong monthly pension ay 3,000 pesos. Tapos, meron kang 3 legitimate child at meron kang 1 illegitimate child. So, itong sa legitimate child, di ba 10% to each doon sa iyong monthly pension. So, ang iyong pension ay 3,000, ang 10% niyan ay 300 pesos. So, ibig sabihin, itong legitimate child mo, dahil 3 yan sila, 300 times 3, merong 900 pesos dyan sa 3 mong legitimate child. Pagdating dito sa illegitimate child, guys, ang sabi ko po, kalahati lang yan ng amount ng legitimate child. So, 300 pesos sa legitimate child mo, diba? So, half niyan is 150 pesos. So, sa illegitimate child mo, 150 pesos yung sa share niya. Gets mo? Kaya po sa isang buwan, ang total po na papasok dyan sa iyong ATM, sa iyong DAIM kay SSS, ay 4,050 pesos. 3,000 sa'yo, 900 doon sa 3 mong legitimate child, at 150 pesos naman sa 1 mong illegitimate child. Malinaw po, pensioners and members. Ngayon, ano naman ang mga dahilan kung bakit or kung kailan ba yan tinatanggal ni SSS ang inyong mga dependents children? Number 1, tatanggalin niya ni SSS Matic once yan sila ay nag-21 years old na po. Maliban na lang kung ang inyong anak ay PWD. Dahil hanggat hindi pa yan nakakapagtrabaho, guys, makakatanggap pa rin yan sila, pasok pa din yan sila sa inyong pagiging dependents children. Number 2, tatanggalin din yan ni SSS once na nagtatrabaho na po yan.
Kahit wala pa yan sa 21 years old, guys. As long as nagtatrabaho na po yan, tatanggalin na po yan ni SSS sa iyong dependents. Kagaya dito sa nag-comment no, yung tanong niya ay mga 19 years old yung anak niya. Tapos pag magtrabaho na daw, yes po, tatanggalin po yan ni SSS kahit wala pa yan sa 21. As long as mag-work, magtatrabaho na po yung anak nyo, tatanggalin na po yan sa inyong dependents. Dahil hindi nyo na yan matatawag guys na dependents children. Hindi na yan sila magde-depend sa inyo dahil meron na silang sariling income. Number 3, tatanggalin din ni SSS ang inyong dependent children once yan sila ay nag-asawa na. Kahit wala pa yan sa 21 years old guys. Kasal man or hindi, basta may kinakasama na yung anak nyo, magkakaroon na yan ng sariling pamilya, tatanggalin na rin yan ni SSS sa inyong dependents. So yun lang guys, ang tatlong cases kung bakit or kung kailan tinatanggal ni SSS ang inyong dependents children. And take note guys, once na meron kayong dependents children na natanggal ni SSS, asahan nyo po na magbabago na rin ang inyong monthly pension na pumapasok dyan sa ATM nyo. Dahil kung magkano man yung amount na natanggal doon sa dependents children, mababawas na po yun sa iyong monthly pension na natatanggap sa SSS. Halimbawa, meron kang isang dependents children, tapos ang dependents pension niya ay worth 300 pesos. So, mababawasan din ng 300 ang iyong pension na natatanggap buwan-buwan. Malinaw? Kaya yung ibang pensioners dito, pag nagtataka, ba't ganun bigla bumaba yung pension ko? Yun pala, meron silang dependents children na hindi napasok sa pagiging dependents at tinanggal na ni SSS. So, yun yung nangyayari doon. Okay, SSS members and pensioners, so sana may natutunan ulit kayo sa aking video for today. Alright, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.